Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang buhay ng dating Admiral ng Marines at ang primary antagonist sa movie na One Piece Film Z. At ito nga si Zephyr. So first, ito nga yung kauna-unahang karakter na mafe-feature natin sa mas kilalanin series natin na non-canon karakter. So ipapaliwanag ko muna yung non-canon para hindi kayo malito. So yung mga non-canon characters nga guys, syempre usually sa movie lang nag-appear at hindi talaga sila nag-i-exist sa current storyline ng One Piece. Bali yung mga kwento sa movies, gaya nga netong Film Z, hindi nga ito counted sa current storyline ng One Piece sa anime. Gets? Kumbaga yung karakter ni Zephyr o ni Douglas Bullet hindi ito kilala ni Luffy o ng Straw Hat Pirates sa mismong anime. Kumbaga ginawa lang tong mga non-canon characters na to, syempre para sa mas magandang kwento sa movie. So kung malinaw na bago tayo mag-umpisa, meron nga tayong Facebook at Twitter page guys. Kaya kung trip nyong i-follow yung mga page natin sa mga social media sites na to, ilalagay ko na lang sa description sa baba yung mga link neto. So game, umpisa na natin. Bago yan, intro muna tayo. Slick talker since a jet. When I talk all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So first, pag-usapan natin yung physical appearance ni Zephyr. So si Zephyr nga guys, malaking tao rin to gaya ng mga admirals ng Marines. Ang height niya nga 11 feet and 5 inches. May kulay purple na buhok at lagi nga siyang may suot na shades. So kung hindi nyo alam guys si Zephyr nga lang yung kilalang admiral sa series ng One Piece na hindi nagpo-possess ng Devil Fruit abilities. Kaya naman dahil doon, wala nga siyang bansag na kulay at hayop. Hindi gaya nila sa Kazuki, 'di ba? Na Red Dog nga yung alias sa kanya. So si Zephyr nga guys, ang alias niya lang Black Zephyr. Dahil nga yan sa lakas nga daw na gumamit ni Zephyr ng armament haki. Anyway, si Zephyr nga guys, unang pinakilala sa atin bilang leader ng Neo Marines. So ano ba tong Neo Marines na to? Binuo nga tong grupo na to ng mga dating officers ng Marines. At ang bumuo nga neto si Zephyr dahil sa frustration sa world government at sa mga Marines. At ang main goal nga ng grupo na to patayin ang lahat ng mga pirata kahit mabiolate pa nga yung pinapatakbong rules ng mga Marines. So for example, nanghaharang nga sila ng mga barko ng Marines na may sakay-sakay na mga ikukulong sa Impel Down na mga pirata. At dito pinapatay nga nila yung mga ikukulong dapat ng mga pirata. So masyado bang brutal yung ginagawa ng Neo Marines? So mas maiintindihan natin kung bakit nga ba galit na galit yung leader ng Neo Marines na si Zephyr sa mga pirata kapag binalikan natin yung pagkabata niya. So nung bata nga si Zephyr, pangarap niya maging isang superhero na magliligtas sa mga tao laban sa mga pirata. So pagkaedad nga ni Zephyr ng 14 years old, nagpa-enlist nga siya sa Marines para nga ma-pursue niya yung pangarap niyang maging isang tagapagtanggol. At dahil nakitaan nga siya ng potensyal ng mas matataas sa kanyang officers, sa pag-edad niya nga ng 18 years old, na-assign nga siya sa G5 Marine Base. So located nga to guys sa New World. At kilala nga tong base na to na laging sinusugod ng mga pirata o laging may casualties dito. At as the time passed nga, umakyat yung rango ni Zephyr sa Marines hanggang Vice Admiral. At sa pagtaas nga ng rango niya sa Marines, nasaksihan nga niya yung mga mali at hindi tamang ginagawa ng mga Marines. At dito sinabihan niya ngang malayong-malayo nga daw yung mga nakikita niyang ginagawa ng Marines sa pinapangarap niya noon na maging tagapagtanggol. However, kahit ganun nga yung perspective niya sa Marines, nagpatuloy pa nga rin siya sa organisasyon na to. At pagkaedad nga niya ng 38 years old, na-promote nga siya bilang isang admiral. At during din sa time na to, nalaman nga natin kinasal na nga siya at may isa nga siyang anak. Kaso hindi nga lang puro saya yung mararanasan niyang buhay. Dahil paglipas nga ng 3 taon, pinatay nga yung anak at asawa niya ng mga pirata. At dahil nga dito, napagdesisyonan niyang mag-resign na sa pagiging admiral. Actually, dapat nga aalis na talaga siya sa Marines. Kaso napakiusapan nga lang siya ng world government na manatili pa sa pagiging Marines. At dito nga ibinigyan siya ng panibagong trabaho sa Marines. At ginawa nga siyang instructor. So ang pinakatrabaho niya nga dito, turuan, i-motivate, at hubugin ang mga susunod na generation ng Marines. At sa susunod nga na 23 years, ito na yung magiging role niya sa Marines. So ang pinaka-notable nga na naturuan niya at naging estudyante niya na karakter sa One Piece sina Onigomu, Komil, Strawberry at Ronce. Na ngayon mga Vice Admirals na nga. At ang pinakamataas nga na pwesto ngayon na naging instructor din siya si Borsalino at ngayong Fleet Admiral na si Sakazuki.
So isang araw nga inatake yung barko nila ng isang pirate crew na hindi pinangalanan at nagresulta ngayon sa pagkamatay ng lahat ng Marines na kasama niya except kay Vince, Ayin at sa kanya na nawalan pa nga siya ng kanang braso during sa laban na yon. At dahil dito sobrang galit at pagkamuhi nga yung nararamdaman niya sa lahat ng mga pirata. At pagkaedad nga ni Zephyr ng 70, binigyan nga siya ng mechanical arm na gawa sa Sea Prism Stone para nga mas mabilis niyang mahuli yung mga piratang may Devil Fruit abilities. So dito na ngayon papasok yung bagong era ng mga pirata. So yung mga pirata nga na pumatay sa mga kasamahan niyang Marines at pumutol mismo sa kanang braso niya ginawa ngang isang sa mga 7 warlords of the sea ng world government. Kaya naman dahil dito nawalan na nga rin si Zephyr ng tiwala sa mga Marines at sa world government. Dahil syempre, sino ba namang hindi magagalit, 'di ba? Yung mga pumatay sa kasamahan mong Marines at pumutol mismo ng sarili mong braso ginawang si Chibukai, 'di ba? So talagang magagalit si Zephyr nun. Kaya naman dito niya na naisipang buuhin yung grupo na tinatawag na Neo Marines. Kasama yung dalawa niyang tao na nakaligtas na sina Aina at Vince. So dito napagdesisyonan nga nila na pumunta ng New World para nga pigilan yung mga piratang naghahari dito at sirain nga mismo yung buong New World sa pamamagitan nga ng pagkuha ng mga Dynastone. So teka, ano ba tong mga Dynastones na to? So as stated nga, nakatumbas nga nito yung mga ancient weapons na capable rin sa mass destruction. So bali nakatago nga tong mga Dynastones na to sa isang island na tinatawag na First Island. So syempre hahayaan ba naman ng mga Marines na makuha lang to ni Zephyr? So dito nga dumating sa isla si Admiral Kizaru para nga pigilan si Zephyr sa binabalak niya. So dito na nga natin unang makikita yung buong lakas ni Zephyr. So imagine guys 74 years old na this time si Zephyr at ang kalaban niya nga isang admiral. So makikita nga natin sa laban nila na kahit papano nakasabay nga si Zephyr kay Admiral Kizaru. So sa pagtatapos nga ng laban nila ginamit nga ni Zephyr yung isang Dynastone na nakuha niya laban kay Admiral Kizaru. Dito sumabog nga yung isla sa lakas ng Dynastone na to. Pero nakaligtas naman si Admiral Kizaru that time. Pati na nga rin si Zephyr nakaligtas rin, kung saan ang nagligtas nga sa kanya sina Luffy. Bali dinala nga ni Luffy si Zephyr sa Thousand Sunny para pagalingin sa mga natamo netong sugat. Pero nung nalaman nga ni Zephyr na isang pirata pala si Luffy, dito galit na galit nga siyang sinugod si Luffy. Pati na rin sila Sanji at Zoro. Bali naglaban nga silang apat hanggang sa dumating na yung barko ng Neo Marines para bawiin si Zephyr. At dito napilitan ngang umatras ang Straw Hat Pirates dahil na rin sa inaatake nga sila ng malalaking barko ng Neo Marines. So ang susunod na pagkikita na nga ulit nila Zephyr at ng Straw Hat Pirates sa isang isla na tinatawag na Periodo. So dito nga nalaman ni Zephyr kung gaano kahalaga kay Luffy yung Straw Hat na suot-suot niya. Kaya naman dito kinuha niya nga to. At dito nag-umpisa nga silang maglaban kung saan nasira pa nga ni Luffy yung mechanical arm ni Zephyr. At sa laban nga na yon ni Zephyr at Luffy natalo nga siya. At dito na-realize niya nga na hindi pala lahat ng mga pirata masasama. At dito sobrang tumaas nga yung respeto niya kay Luffy. At sinabing nakikita niya nga daw yung sarili niya noon sa kanya. So to cut the long story short, sa huli nga give up niya yung goal niya na masira yung New World. At dito handa na nga siyang pagbayaran ang lahat ng mga nagawa niyang mali sa pamamagitan ng paglaban sa buong puwersa ng Marines na pumunta sa isla. Dito pinaalis niya nga sina Luffy para harapin ang Marines sa pangunguna nga ni Admiral Kizaru. At dito na nga yung huling sandali ni Zephyr at naipaglaban nga siya sa buong puwersa ng Marines hanggang sa mamatay siya. At dito bumuhos nga ang luha ng mga naging estudyante niya sa Marines bilang respeto syempre sa dati nilang instructor. At dyan na nga natin huling nakita yung karakter ni Zephyr. So sana na-enjoy nyo tong buhay ng dating admiral ng Marines na si Zephyr. So ipapaalala ko lang ulit guys yung mga nasabi ko ngang pangyayari lahat yan non-canon. At sa movie nga lang yan naganap lahat. So kung sakaling nagustuhan nyo tong video na to huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre pindutin mo na rin yung subscribe button. Dahil talaga nga namang nakaka-motivate gumawa ng mga ganitong videos araw-araw pag nararamdaman ko yung suporta nyo sa akin. So yun lang, peace.